Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang naniniwala sa mga sumpa o iba pang kapangyarihang itim kagaya ng kulang at pambabarang. Marahil ay napag-iwanan na nga ito ng panahon at maririnig mo lang ang mga ito sa kwento ng iyong mga lolo at lola. Maski ako hindi naniniwala sa mga bagay na ito, ngunit noon iyon, nabago ang aking pananaw patungkol sa sumpa simula nang marinig ko ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Naalala niyo pa ba si Rian? Nauna kong isinulat ang kwento niyang pinamagatan kong anino. Kasalukuyan siyang namumuhay bilang isang mabuting magbahay at ina sa kanyang nag-iisang anak. Tatlo na sana ang kanyang mga anak, ngunit sa kasawiang palad ay sumakabilang buhay na ang kambal nilang anak na parehong lalaki. Sisimulan ko ang aking kwento nang minsang magyaya ang kanyang asawa na mag-aasamusal sa isang gotohan na dinadaya dito sa aming lugar. Bagong kasal pa lamang sila noong mga panahong na iyon at 2 taon pa lang ang kanilang panganay na anak. Iniwan nila ang kanilang anak sa kanyang biyanang babae at 2 lang silang nagtungo doon. Habang kumakain ay masayang nagkukwentuhan ng mag-asawa, may bigla silang napahinto dahil may isang tandang babae na lumapit sa kanila. Nang hihingi ito ng pagkain ngunit hindi siya pinapansin ng mag-asawa. Medyo nakaramdam ng pagkasiwa si Rian dahil nakatitig ang matanda sa kanila habang nagsasalita ng lingwaheng hindi nila maintindihan. Sabihin niya si Rian upang umorder pa ng 2 goto para sa kanyang biyanan at ang isa naman ay ibibigay sana niya sa matandang pulubi. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Noong lumapit ang krus sa gotohan, ay porsahan itong hinilang matanda palabas ng kanilang kinakainan. Marahil ay inakala nito na kaya siya tinatawag ni Rian ay para palisin ang matanda na kanina na pa nasa harapan nilang mag-asawa. Hay ikaw, bawal ka dito. Nakakahiya sa mga kumakain. Ang dumi-dumi mo at ang baho-baho mo pa. Kita niya pa ng lalaking crow habang pinipilit na palabasin ng matanda, ngunit nanlaban ito. Nagulat naman si Rian sa mga pangyayari at hindi na niya nagawang pigilin ng lalaki. Gusto niya sanang sasabihan yung crow na huni ang ganunin yung matanda, pero mabilis ang sumunod na mga nangyari. Nagulat na lang siya nang lumapit sa kanya ang matanda at inagaw nito ang soft drinks na nasa harapan niya. Lalong natakot si Rian nang biglang hinawakan ng matanda ang kanyang pisngi. Hindi sinasadyang natabig niya ito dahil doon ay nalaglag sa sahig ang soft drinks na hawak ng matanda at nabasag iyon. Ngayon nakabasag ka pa. Singhal ng lalaking krus sa matanda na halata mong kanina pa nang gigil. Pasensya na kayo ma'am. Papalitan ko na lang yung tapong soft drinks. Bali nito kay Rian habang hinihila ang matanda. Ngunit sa pagkakataon ngayon ay hindi na ito nanlaban. Sumunod ito sa lalaking crew at naglakad palabas ng kainan. Hindi niya agad napansin na masama ang tingin sa kanya ng matanda habang naglalakad ito palayo. Nang makita niya kung paano siya titigan ng matanda, ay nakaramdam siya ng takot. Ang tingin na yun ay tila mayroong halong pagbabanta at pakiramdam niya ay magdadala yun ng panganib sa kanilang buhay. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yun hanggang sa tuloy na siyang mawala ng ganang kumain. Bumalik ang crew dala-dala ang isang boteng soft drinks at muli itong humingi ng pasensya. Hanggang sa matapos silang kumain ay nakatulala pa rin si Rian. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Hayaan mo na yun. Pag-alo sa kanya ng kanyang asawang si Elmo na mapansing wala siyang imik. Naaawa lang ako sa matanda. Hindi na dapat umabot sa ganon yung nangyari. Medyo malungkot na tugon niya kay Elmo. Huwag mo nang masyadong alalahanin pa yun. Mamaya kung makasalubong man natin siya, ibibigay natin itong goto sa kanya. Muling pagpapalubag ng loob ni Elmo sa kanyang asawa. Pero nakita mo ba kung paano siya tumitig sa akin? Tanong niya sa asawa na may halong pag-aalala. Sino? Yung matanda? Oo, nanlilisik yung mata niya. Bigla tuloy akong kinabahan. Ano ka ba naman? Nagalit lang yun dahil sa ginawa ng krus sa kanya. Hindi eh. Baka akala niya kung nag-utos na gawin sa kanya yun. Pati yung nabasag na bote. Baka inakala niyang sinasadya ko yun. Mahal natatakot ako sa titig niya kanina. Muling pahayag ni Rian. Tumigil ka nga sa iniisip mo yan. Anong ikinakatakot mo? Kasalanan naman niya kung bakit nabasag yung bote. Singhal sa kanya ni Elmo. Tila naiirita yung mga sinasabi ni Rian na para sa kanya ay walang basihan. Tumahimik na lang si Rian at hindi na pinagpilitan pa ang kanyang nararamdamang takot. Tara na, baka hindi pa nakakalayo yung matanda. Pwede pa natin itong ibigay sa kanya. Aya sa kanya ni Elmo. Pagkatapos magbayad agad silang umalis doon. Palinga-linga si Rian dahil hinahanap niya ang matanda para iabot ang binili nilang goto. Gusto rin niyang mag-sorry sa pagtabig niya sa kamay ng matanda kanina.
At bago sila makita ito, naglakad pa sila ng konti para silipin ang mga iskinita sa daan. Pero ni Anino ng matanda ay hindi na nila muling nakita. Nanlulumong umuwi si Rian. Hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Rumihistro pa rin sa kanya ang itsura ng matandang babae habang nakatitig ito ng masama sa kanya. Pero pansamantala rin niya itong nakalimutan pagkalipat ng isang oras. Itinungo na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang anak. At pagkalipas pa ng ilang araw, tuluyan na niyang nakalimutan ang nangyari sa gotohan. Simula nang naging panggabi si Elmo sa pinagtatrabuhan nitong malaking kumpanya ng sigarilyo, ay si Rian at ang kanilang anak lamang naiiwan sa bahay tuwing gabi. Noong gabi ngayon ay hindi maintindihan ni Rian kung bakit hindi siya makatulog. Maya-maya pa habang nagpapaantok ay may narinig si Rian na nabasag mula sa sala. Agad siyang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga para silipin kung ano ito. Marahil ay nakapasok na naman sa sala ang pusa ng kanilang kapitbahay at naghahanap ito ng makakain. Bago lumabas ng kwarto ay sinigurado muna niyang tulog na ang kanyang anak. Nang makitang mahimbing na itong natutulog, ay agad siyang dumiretso sa salas. Nang makita niya kung ano yung nabasag ay biglang nilukuban ng takot si Rian. Bote ito ng soft drinks na katulad nung nabasag ng matandang babae sa gotohan. Doon na nagsimulang manginig ang buong katawan ni Rian dahil sa takot. Nang biglang may kumatok sa pintuan ay mas lalo siyang kinabahan. Sino naman kayang kakatok sa pinto nila ng ganitong oras? Inisip na lang ni Rian na baka isa ito sa mga kapatid niya o baka napaagalang ng uwi ang kanyang asawang si Elmo. Lakas loob niyang binuksan ang pinto na hindi naiisip ang anumang panganib na naghihintay sa kanilang mag-ina. Pagbukas niya ng pinto, walang tao ron at salip ay sanlubong siya na isang napakalamig na hangin na nanunuot sa kanyang balat. Isasarado na sana niya ang pinto pero may narinig siyang malakas na yabag patungo sa kanilang kwarto. Nagmadali siyang tumakbo palitbik sa kwarto upang siguruhin na ligtas ang kanyang anak. Tuluyan siyang nakahinga ng maluwag nang makita na mahimbing pa itong natutulog. Muli siyang naglakad palabas ng kwarto nang maalala niyang naiwan nga pala niyang nakabukas ang kanilang pinto. Ngunit ganun na lang ang takot niya dahil pagkalabas niya ng kwarto ay bumungad sa kanyang matandang babaeng nakita niya dati sa gotohan nang tuwisang kumain sila ni Elmo. Nakangiti ito sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling iyon at tila ba napako na lang siya sa kanyang kinatatayuan. Maya-may lumapit sa kanya ang matanda at may ibinulong ito sa kanya na tila isang orasyon. Inilapit pa ng matanda ang bibig nito sa kanyang tenga, ngunit hindi niya maintindihan ang katagang binibigkas nito. Naamoy pa niyang maba ang hininga ng matanda at nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Maya-maya pa inanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kamay ng matanda sa kanyang kataan. Mayroon na itong tinusok na matulis na bagay sa kanyang tiyan na tila isang karayom. Dahil sa sobrang sakit noon, ay napasigaw siya ng malakas. Bigla naman tumakbo ang mata ng babae at tila nataranta dahil sa sigaw niyang iyon. Bumagsak si Rian sa sahig dahil nakaramdam siya ng sobrang pagkapat.